Pumunta nga si Irish sa sinasabi ni Ira. At doon, nakita niya mismong sinasabi ni Ira. Ang gusto nito makita niya. Agad na humapdi ang bawat sulok ng mga mata ni Irish. Dahil kitang-kita niya kung paano inalalayan mabuti ng kanyang asawang si Tyrone ang isang buntis na babae habang nakangiti pa nitong hinahaplos ng marahan ang malaki niyang tiyan ng isang babaeng buntis habang naglalakad ang mga ito palabas ng klinik na iyon kung saan nasa pinto siya at tila na estatwa sa kinatatayuan na nakatitig sa dalawa. At ganun na lamang panlalaki ng mga mata ni Tyrone nang makita siya. Irish, let me explain. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Saan ka galing? Walang kangiting-ngiting tanong kaagad ni Irish sa asawang si Tyrone pagkabukas nito ng kanilang main door sa kanilang mansyon. Ngunit imbis na makitaan niya ng takot na ekspresyon ng gwapong mukha nito ay hindi nangyari iyon. Bagkus ay parang wala lang nangyari na tiningnan siya nito ng malamig at tila walang ganang sumagot ng, "Galing ako kay Paring Mike. Inuman lang ng konti." Anito habang nakasalubong ang makilay at tila ito pa ang galit sa tanong niya habang nilulugan ng suot na necktie. Mabilis namang kumulo ang dugo ni Irish sa naging sagot ang reaksyon ng asawa kaya agad siyang sumagot rito ng, ganun ba? Konti lang? Ba't lagpas 8 oras na akong nag-aantay sa'yo dito sa sala? Hanggang 6 PM lang yung duty mo sa office, di ba? So inabutan ka ng madaling araw sa sinasabi mong konting inuman? Dapat 6:30 PM or 7 PM nandito ka na sa bahay. Nakauwi ka na. Konti nga lang sabi mo ang inuman yun ng best friend mong si Mike, di ba? Pero bakit inabutan ka ng madaling araw sa inuman yung yan? Baka naman kasi hindi si Mike ang kainuman mo. Baka naman kasi iba. Nagpipigil ng matinding galit na maringwi ka ni Irish dito. Ngunit tila ang sinabi niyang iyon ang naging dahilan upang mas lalong magsalubong ang makilay ng kanyang asawa at halatang nanggigigilan na nagsalita. At anong ibig mong sabihin ha? Sinasabi mo bang ibang babaeng kasama ko? Kanina mag-inuman? Sinasabi mo bang nang bababae ako? Kuyom ang mamalalaking kamao na singhal ni Tyrone kay Irish. Ngunit imbis na maging kalmado siya, dahil sumisiklab ng galit nito ay mas lalo niya ring pinakita na mas malaki ang galit niya rito dahil sa sinabi nito. Kaya tumayo siya kaagad mula sa pagkakaupo niya sa sofa ng salat na mewang na sarkastikong nagsalita. "Oh, ba't ka nagagalit? Ba't ka nininghal kaagad? Hindi ko naman sinasabi na ibang babaeng kasama mo sa inuman na sinasabi mo. Defensive ka naman yata masyado. Baka naman kasi totoo." Binigyan din pa ni Irish ang salitang totoo upang talagang iparamdam rito na talagang nanghihinala siya sa mga kilos ng asawa sa mga nagdaang buwan pa lang. Narinig niya rin itong sumagot matapos huminga ng pagkalilim-lalim habang kuyong pa rin ang mga kamao nito roon. "Alam mo Irish, mas mabuti pa siguro tumahimik ka na. Please, tumahimik ka na. Wala nang patutunguhan ang pag-uusap na to eh. Nakakabwisit na eh. Inaakusahan mo ako sa isang bagay na kailanman ay hinding-hindi ko ginawa. At kailanman ay hinding-hindi ko gagawin kahit nasakal na ako. At pagod na ako sa ugali mo. Sa pagiging nagar mo. I had enough of your attitude, Irish. But look, I'm still staying here in this goddamn house with you. Kasi araw-araw, kahit na ayaw na kitang makita pa, pinipili pa rin kita. Kasi nga, sumumpa ako sa harap ng altar. Sumumpa ako sa simbahan nung ikasal tayo na mananatili akong totoo sa'yo. Na hindi kita iiwan at tanging kamatayan lang ang makakapaghiwalay sa atin. Pero sa ginagawa mo, sa ugaling mong yan, parang hindi kamatayan ang makakapaghiwalay sa atin. Parang gusto ko na lang mamatay talaga. Para di na kita makita pa. Para di nasasakit ang ulo ko sa mga walang katapusang paninigaw mo at pagdududa. Nakakasakal ka na talaga. Alam mo, wala naman akong pakialam kahit paulit-ulit mo akong sasampalin eh. Kahit paulit-ulit mo akong sabunutan. O kung ano pang ginagawa mo sa akin, paggalit ka. O pag nagdududa ka na naman, wala lang sa akin ang lahat ng yun. Pero yung paulit-ulit mong pinapasaring sa akin na may babae ako, kahit wala naman, yun ang hindi ko matatanggap. Hindi ko matatanggap yun, Irish. Kasi kahit hindi mo man nararamdaman to ngayon, pero mahal na mahal pa rin kita. Hanggang ngayon, putang ina, mahal na mahal pa rin kita.
Kaya nagtataka talaga ako kung bakit mo ako laging pinag-aakusahan ng masama. At hindi lang ako nagtataka, kundi nasasaktan na rin. Sobra. Nakapanghina na Irish. Please lang, bigyan mo naman ako ng rason na mas manatili pa sa tabi mo ng matagal. O di kaya'y panghabang buhay. Kaya tama na. Please, tama na. Tila nang hina ng wika ni Tyrone na agad nakapagpatigil kay Irish. Nanlaki ang mga mata niya bigla habang nakatingin sa malamlam at tila nahapon ang aura ng mukha nito. Pagkuhay napalunok siya ng sunod-sunod habang sinusundan ng asawa ang tingin na marahang umaakyat sa hagdan ng kanilang mansyon papunta sa itaas. Sa tingin niya ay pupunta na naman ito sa guest room nila roon, hindi sa master's bedroom nila. Doon na ito nananatili simula nung nag-aaway sila noong nakaraang mga buwan dahil lang sa isang bagay na hindi nila kayang pagkakasunduan. At ang bagay na yun ay ang naging dahilan upang humantong sila sa ganong sitwasyon. Pabuntong hiningang marahan na lamang bumalik sa kanyang pagkakaupo si Irish habang impit na humihikbi roon. Naalala niya naman kasi ang mga linyang binitawan nito ngayon lang na tila nagpapasikip lalo sa loob ng kanyang dibdib. Alam mo, wala naman akong pakialam kahit palit-ulit mo akong sasampalin eh. Kahit palit-ulit mo akong sabunutan o kung ano pang ginagawa mo sa akin pag galit ka o pag nagdududa ka na naman. Wala lang sa akin lahat ng yon. Ang mga linya nitong iyon ang pulit-ulit na umalingangaw sa loob ng isipan ni Irish. Lalong-lalo ng iba pang binitawan nito ng mga salita. Pero yung pulit-ulit mong pinapasaring sa akin na may babae ako kahit wala naman, yun ang hindi ko matatanggap. Napapikit ng marin si Irish matapos iyon habang sinusubukang huminga ng maayos. Naninikip ang dibdib niya talaga. Nihirapan niya siyang huminga bigla sa kakaiyak. Simpit na paghagulhol niya sa mga sandaling iyon. Nasasaktan siya. Sobra. Nagigilty kasi siya sa mga pananakit niya rito physically. Yung pananampal niya rito at iba pa pag galit na talaga siya. Pero at the same time ay naisip din niyang masisisi ba siya nito na mananakit siya rito pag hindi ito sumagot ng maayos sa kanya? O di kaya ay pag sinusundo rin ito ang galit niya? Masisisi rin ba siya sa pag-iisip niya rito ng masama? Kung ang kaibigan niya mismo na si Ira ang nakakita rito na may kasama itong babae sa isang beach resort sa Palawan nung nagdaang mga buwan? Masisisi ba siya kung kaagad siyang maniwala sa sinabi ng kanyang kaibigan eh? May picture nga itong pinakita sa kanya bilang prueba. Naalala niyang sinabi sa kanya ni Ira ng araw na iyon. Are you sure about this, Ira? Baka naman kaibigan niya lang to o kaanak sa lugar na yan. Paniniguro ni Irish kahit gustong-gusto na talagang maniwala ang puso niya at buong kalamnan niya na nagtataksil ang kanyang pinakamamahal na asawa sa kanya. Agad namang sumagot si Ira sa kanya na, "Ano ka ba, Irish? Ano bang pinagsasabi mong kaibigan? Kitang-kita ng dalawang mata ko kanina na hinalikan niyang babae yun sa mga labi. Siyang babae naman, gumanti ka agad ng halik sa kanya at pagkatamis-tamis pang mga ngiti nila sa isa't isa. At take note, nakaakbay pa yung asawa mo sa talingpadas na babaeng yun. At halatang kilig na kilig naman yung babae. At ito pa, kitang-kita mo naman, diba? Kitang-kita mo naman. Hindi lang basta babae yan, kundi buntis na babae. Malaki na yung tiyan, be. Sobra. Tingnan mo naman. Mukhang manganganak na nga eh, diba? At hindi ko lang nasali sa picture kanina ang paghalikan nilang dalawa. Dahil hindi na kinaya ng mata ko ang nakikita ko. Nabibisit na talaga ako, be. Kaya umalis na lang muna ako para mag-CR. Pinakalma ko yung sarili ko. Dahil baka kung ano pang magawa ko sa kanila. Sa isip ko that time, kailangan. Pag kinumpronta ko si Tyrone at this time, dapat kalmado ako. Para makapag-compose ako ng mga mabibigat na salita na sasampal sa ginawa niya sa'yo. Kaya pumunta muna akong CR saglit. Pero pagbalik ko, wala na sila sa kinaupuan nila. Kaya hindi ko na nakumpronta ang mister mo. At sa tuwing bumibisita ako sa bahay niyo at nakikita ko siya, hindi ko siya magawang kumprontahin. Dahil ang picture na nakuha ko sa kanila ay ang picture lang na magkatabi silang dalawa sa isang upuan at kausap ang mga taong yun na nakilala yata nila. Sadyang nakita lang agad sa anggulo ng picture na buntis ang babae. Kitang-kita yung bloated na tiyan. Pero kung hindi lang ako nanggigigil kaagad at nanginginig sa galit yung katawan ko, nasali ko na sana roon kung paano sila maghalikang dalawa. Kaya wala akong sapat na ebidensya na masasampal sa kanya pag kinumpronta ko siya sa tuwing makikita ko siya sa bahay niyo. Hindi sapat na ebidensya yun
Pwede niyang sabihin na kaibigan niya lang ang babaeng yun o di kaya'y ka-workmate sa isang team building. Pero be, maniwala ka sa akin. Ang mga mata ko mismong nakakita. Sa mabigat na ebidensya sana, dapat na siyang magagamit mo sana laban sa kanya. Pero sana maniwala ka pa rin sa akin. Alam mong hindi ako sinungaling. Maring maldita ako pero alam mong hindi ako sinungaling. Nasasaktan ako sa ginawa niya sa'yo. At hindi ko alam kung ano talagang punot dulo ng lahat. Kasi ayaw ko namang aminin sa akin eh. Ayaw mong sabihin sa akin ang lahat-lahat. Ang dahilan kung bakit niya nagawa sa yung bagay na iyon. Pero sana, darating ang oras na masasabi mo rin sa akin. At kung hindi mo na talaga kaya, kung nararamdaman mo na talaga na ang bigat-bigat na para sarili ng problemang yan, lagi mong tatandaan na nandito lang ako ha. Basta saan ba't naging best friend mo ako for 15 years kung hindi mo ako maging karamay sa pagsubok na ito sa iyong buhay. Kaya nandito lang ako best ha. Nandito lang ako. Agad na napahugul-hul si Irish sa kanyang palad nang malalang lahat ng iyon. Marahan siyang tumayo pagkatapos at umiyak na rin. Pero hindi dahil gusto na siyang pumasok sa loob ng kwarto nilang mag-asawa, kundi upang pumasok sa loob ng kwarto ng kanilang anak. Kinakabahan pa nga siya na baka narinig sila nitong nag-aaway ng mga magulang nito eh. Unikaihan nila ito ni Tyrone. At mahal na mahal niya ng sobra ang mag-aanim na taong gulang na nilang prinsesa na si Baby Miracle Gift. Oo, Miracle Gift talaga ang ipinangalan niya rito. Nung pagsilang niya rito dahil akala niya hindi niya ito masisilang pa. Akala niya kasi ay hindi na talaga sila mabiyayaan ng anak ni Tyrone. Pero ayun, at binigyan din sa kanilang Diyos iyon. Sobrang saya niya dahil sa loob ng 7 taon na pagsasama nilang mag-asawa, binigyan rin sila sa wakas ng supling na mamahalin nila at aalagaan habang buhay. Ngunit kung gaano siya kasaya sa pagdating ni Gift sa buhay nilang mag-asawa, tila kabaliktaran naman ang naging reaksyon ni Tyrone roon. Dahil tila hindi ito natutuwa na babaeng naging anak nila. Gusto pa nito magkaanak sila at dapat daw lalaki na. Gustong-gusto nito ang lalaking anak. Gustong-gusto nito ng junior. Tiyong malit daw na version nito. Pero hindi niya ibinigay iyon rito. Pwede na siyang magkaanak sabi ng doktor. Pero ayaw niya. Dahil pinaparasuhan niya ito sa hindi nito pagtanggap na babae ang anak na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Pinarusahan niya ito sa hindi pagpapakita ng pagmamahal sa nag-iisang anak nila. Hindi niya ito kailanman nakitaan na totoong pagpapakaama kay Gift. Kulang. Sobrang kulang. Kaya inaway niya ito dahil doon. Kaya nasasampal niya na ito dahil doon. Kasi sobrang nasasaktan siya sa treatment nito sa anak nila. Sobra-sobra. Hindi naman sa naggulang ito bilang ama sa anak nila financially. Kasi lagi itong proactive sa pagbibigay ng financial concern sa anak nila sa school at sa bahay. Pero pagdating sa atensyon at pagmamahal, masasabi niyang kulang. Kulang na kulang. Kaya na may mas lalo lamang nanikip ang dibdib ni Irish na marahang tinabihan na lamang ng anak niya sa higaan nito. At marahang niyakap habang himbing na himbing pa rin ito sa pagtulog roon. Mahina siyang suminghot at masayang hinalikan ng kanyang anak sa tuktok ng ulo nito bago pumapatak ang mga luha na nagsalita sa kanyang isipan. Gift, anak, I'm sorry. I'm really sorry. Kung hindi kita mabigyan ng ama na, dapat sana'y bumubusog ng atensyon at pagmamahal sa iyo. Patawarin mo ako kung mahina ako. Kung hindi kita kayang ipaglaban. Kung hindi ko kayang hiwalayan na lamang ang ama mo at mamuhay na tayong dalawa na lamang. Kasi anak, ayokong mawalan ka ng ama ng tuluyan. Ayokong masaktan ka. Ayokong ibuli ka ng mga kaklase mo o kung sino man ang mga nakakilala sa iyo. Ayokong gamitin lang bagay niyan upang paiyakin ka. Ayokong magiging dahilan yun upang hindi ka na mag-aaral o di kaya ay madidepress ka. Ayokong mangyari yun, anak. Ayokong pagtawanan ka sa school. Kilalang tao pa naman ang ama mo. Kaya hanggat maaari, ayokong makipaghiwalay sa kanya dahil sa iyo. Kahit malakas ang kutob kong nang bababae na talaga siya. Kahit niniwala talaga ako kay Tita Era mo na nagsasabi siya ng totoo. Ganun pa rin. Kahit grabe na yung advice niya sa akin na hiwalayin ko na talagang ama mo. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin kaya, anak. Kasi ayoko masaktan ka. Kasi alam kong kung gagawin ko yan, kung papadala ako sa damdamin ko, sa pride ko, ikaw pa rin maiipit at magiging kawawa sa huli. Kasi kahit pagbalik-balik na rin man ng mundo,
ama mo pa rin siya. At hanap-hanapin mo siya, kaya hindi ko hayaan na maghiwalay kami dahil sa pambababae niya. Isa pa, magiging panalo sila ng babae niya pag ganun. At hindi ko hayaang manangyari yun. Manigas sila dahil hindi ko ibibigay ang kaligayahan at kalayaan na alam kong inaasam-asam ng ama mo at ng babae niya na mangyari. Manigas silang dalawa kasi mas may karapatan ako sa ama mo kumpara sa bruhang babaeng yan. I will fight for your rights, anak. I won't let you down. Kung kinakailangan na lulunukin ko lagi ang pride ko bilang asawa para sa iyo, gagawin ko. Mananatili lang sa bahay na to ang iyong ama palagi at magiging masaya ka lang lagi. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo, anak. Para sa iyo. Impit na gulo ni Irish roon. Habang yakap-yakap ang pinakamamahal na anak, pumapatak ang mga luha niya sa buhok nito habang nakapikit siya. At marang hinahalikan ang tutok ng ulo nito. Ngunit lihim sa kalaman niya, ay ito rin pala ay lihim na umiyak sa labis na awa sa kanya. Kinabukasan ay nakita na silang magkaibigan sa paaralan ng mga anak nila. At habang nasa isang bench sila ng paaralan at habang nasa klase si Gift at ang anak nito na classmate ng anak niya, ay pinag-uusapan nilang tungkol sa nangyari kagabi sa pagitan nilang mag-asawa. Sige na Irish, sabihin mo na sa akin ang lahat. Huwag ka na magdadalawang isip na ilabas sa akin yan. Ilabas mo yan ngayon din, sige na. Napaka-others mo talaga kahit kailan. Tila naiiritang wika ni Ira sa hindi pagsagot ng maayos ni Irish sa tanong nito tungkol sa pag-usap nila ni Tyrone kagabi. Ayaw yung pag-usapan nila iyon, yung lahat-lahat, dahil baka bigla na lang siyang napahagulho roon ng iyak at baka pagtawanan at pagtinginan sila ng tao roon, lalo ng mga ina rin kagaya nila. Kaya na may bumuntong hininga na lamang si Irish at nagsalita. Ira, ayoko lang kasing mag-breakdown ako dito ngayon. Baka pagtinginan tayo ng mga tao. Pagrarason pa ni Irish sa kaibigan. Agad namang napanganga ito roon. At pinaikot ang mga mata paitaas pag ko ay nagsalita. Diyos ko be, ano bang pakialam nila? Like hello, kanya-kanya tayo ng issue sa buhay. So pakialam ba nila kung iyak ka dito bigla? Mata mo yan, luha mo yan, damdamin mo yan, pagsubok mo yan, buhay mo yan. Kaya wala silang paki dyan. Kaya kung ako sa'yo be, magsalita ka na bago ba kita masakal dyan. Gigil na ako malaman kung bakit ka nag-iyak kagabi sa tawag. At pag tinanong ka, wala. So ano pala yun? Trip-trip mo lang? Na tumawag sa akin ng madaling araw? Ano ka, adik? Sabihin mo lang sa akin at ipaparehab kita. Ako na bahala sa inaanak ko. Total, insured naman yan sa pangangalaga ko. Nakataas ang kilay at nakalup-kip-kip na wika ni Ira kay Irish na napangitig sa kanya kaagad. Talaga kasing mahal na mahal nito ang anak niya at nag-iisang inaanak nito. Kaya na may huminga na si Irish ng malalim at nilakasan ng loob na nagsimula ng magsalita. So, nakauwi na naman siya kaninang madaling araw. Tapos maaamoy mo talagang lasing siya. At nung tinanong ko siya kung saan siya galing, ang sagot niya sa akin, kila Mike daw, yung kaibigan niya. At ang sabi niya, konti lang daw yung ininom nila. Kaya sabi ko, ganun ba? Konti lang? Ba't lagpas walang oras na ako nagantay sa'yo dito sa sala? Which is totoo naman kasi bes. Hanggang 6 PM lang yung duty niya sa office, diba? Kaya sabi ko, so inabutan ka ng madaling araw sa sinasabi mong konting inuman? Dapat 6:30 PM or 7 PM, nandito ka na sa bahay. Nakauwi ka na. Konti nga lang sabi mo ang ininom niyo ng best friend mong si Mike, diba? Pero bakit inabutan ka ng madaling araw sa inuman yung yan? Umuusbong na naman ang iritasyon sa tono ng boses ni Irish nang sabihin iyon sa kaibigan. Nagsalubong pa nga ang mga kilay niya at pinipigilan na naman niyang mapaluwa sa mga sandaling iyon, lalo pat hindi gaano kalayong distansya nila sa mga ibang mamis roon. Nakita niyang napabuntong hininga sa Ira sa kanyang sinabi. Pagway sinabihan siya nito ng, My God, Irish. So, niratratan mo na naman siya kanina? Ilang ulit ko ba kasing sinabi sa'yo? Talk to him in a nice way. Huwag mong singhalan. Yung kahit galit na galit ka na, still, kumalma ka pa rin para maayos kayong mag-asawa. Yung mga lalaki kasi minsan, parang tayo ring mga babae. Ayaw ng sinisigawan o sinisinghalan. Soft approach muna ang gusto nila tulad natin. Saka na yung gera pag di na talaga nadadala ng maayos na pag-usap.
Malumanay nitong sabi kay Irish habang nakahawak sa kamay niya. Kaya pinaikot kaagad ni Irish ang kanyang mga mata at mabilis na sumagot rito ng, Ira, ilang ulit ko din bang sinasabi sa'yo na nasabi mo lang yan kasi hindi ikaw yung nasa posisyon ko. Hindi ikaw yung kinakaliwa ng asawa. Hindi ikaw yung tinatraidor ng asawa. Mabuting asawa at amang asawa mo. Ikumpara mo naman sa akin. At isa pa, kung nakikita mo lang yung mukha niya pagdating kanina, siya pa yung mas mukhang galit sa aming dalawa. Pagrarasa ni Irish. May kung ilang segundo naman siya nitong tinitigan at ilang sandali pa ay napatango-tango na ron sabay sabing, may point ka sa first statement mo. Pero yung sa huli mong sinabi, na mukhang mas galit pa siya kaysa sa'yo. So ibig bang sabihin yan? Galit na agad yung mukha mo pagbungad pa lang niya sa pintuan niyo? Hindi ka agad makasagot si Irish sa tanong ng kaibigan. Umiwas siya ng tingin na rito, ngunit sa huli bumuntong hininga rin siya at minang sumagot ng, Oo, hindi ko kasi talaga mapigilan kasi lagi na lang. Nagsimula nang umiyak si Irish sa kanyang palad. Mabilis naman siyang niyakap ng kaibigan at malumanay na nagsalita roon. Okay lang yan, Bes. Iyak mo lang yan. Hindi kita pipigilan sa pag-iyak mong yan. Ilabas mo lang yan ngayon. And I'm sorry kasi sinarmonan pa kita kaagad. Ang sama akong kaibigan ngayon. Pero gusto ko lang talagang ipaintindi sa iyo, Bes, na para makapag-usap kayo ng maayos, ng matino, dapat isa sa inyo ay kalmado. At dahil tayo ang asawa, tayo dapat ang unang gagawa nun pag nasa ranging point ang mga asawa natin. At pag di talaga tatalab, then that's the time. Nabubuga tayo ng apoy. At dapat sila naman yung kakalma. That way, at least naging fair tayo sa kanila. At may possibility na mariresolve ang unang problema at pag-usapan nyo yun. Pero naiintindihan kita ha. Naiintindihan talaga kita. It's just that gusto ko na talagang ma-resolve ang problema niyo mag-asawa para matigil na siya sa kaibangan niya. Pero dahil gusto kong bumawi sa iyo kaagad ngayon, sa paniniraman ko sa iyo agad, kaya pakituloy na yung naudlit mong sasabihin dapat sa akin, Bes. Pangako, makikinig lang ako ng makikinig sa iyo. Magtatanong lang ako ng konti, pero hindi na kita sasalungatin. Pakikinggan muna kita. At alam kong yan dapat ang ginawa ko kanina pa. Ani Ira. At mas sinigpitan ang pagkakayakap kay Irish. Mas lalo tuluyang napaiyak ng mahina si Irish roon. Pagway hikbi-hikbi ng mahina na nagpatuloy na nga siya sa pagsasalita. Then after that, sinabihan ko siya na baka kasi hindi si Mike ang kainuman niya. Na baka naman kasi iba. Then he told me na ano ba daw ibig kong sabihin? Sinasabi ko raw bang ibang babae ang kasama niya kanina sa pag-iinuman nila? Sinasabi ko raw bang nang bababae siya? He bursted out, Bes, na para bang may na-trigger talaga ako sa kanya, which made me think even more na nang bababae nga siya. Kasi bakit ganun siya kagalit? Bakit ganun siya kung makapag-react? Wala pa nga akong in-specify. In-specify niya na. Kaya sabi ko, oh, ba't ka nagagalit? Ba't ka nininghal ka agad? Hindi ko naman sinasabi na ibang babaeng kasama mo sa inom-inuman na sinasabi mo. Defensive ka naman yata masyado. Baka naman kasi totoo. Siya nang sabi ko sa kanya, Bes. Pero alam mo kung anong sinabi niya sa akin? Ang sabi niya, tumahimik na daw ako. Kasi wala na raw patutunguhan ng pag-uusap namin yun. Nakakabwisit na raw kasi. Inaakusahan ko raw kasi siya sa isang bagay na kailanman ay hindi niya raw ginawa. At kailanman ay hindi niya gagawin sa akin kahit nasakal na raw siya. At pagod na raw siya sa ugali ko. Paghagulol pa ni Irish at nasasaktan na naman nagpatuloy. At sa pagiging nagar ko raw, he had enough of my attitude raw, Ira. Pinagmukha niya sa akin na kahit ganito ang ugali ko, he's still staying in our house with me. Kasi araw-araw daw, kahit na ayaw na raw ako makita pa, pinipili niya pa rin daw ako. Kasi nga raw, sumumpa raw siya sa harap ng altar. Sumumpa raw siya sa simbahan nung ikasal kami. Na mananatili raw siyang totoo sa akin. Na hindi niya raw ako iiwan at tanging kamatayan lang makakapaghiwalay sa aming dalawa. Pero sa ginagawa ko raw, sa ugali kong ito raw, parang hindi raw kamatayan na makakapaghiwalay sa amin. Parang gusto na lang daw niyang mamatay talaga para di na ako makita pa. Para di na raw sasakit ang ulo niya sa mga walang katapusang paninigaw ko sa kanya.
at pagdududa. Kasi Bes, nasasakal na raw kasi talaga siya. Nasasakal na siya, Bes. Pahikbi-hikbing paglalabas na Irish ng kanyang masama ng loob sa kaibigan. Nararamdaman naman niyang bumuntong hininga ito ng paulit-ulit hanggang marahang hinagod ang likuran niya pero hindi na muna nagsalita. Kaya tuloy-tuloy ang pagpatak ng mga luha na nagpatuloy sa Irish sa pagsasalita. Tapos sabi niya, wala naman daw siyang pakialam kahit paulit-ulit ko raw siyang sasampalin. Kahit paulit-ulit ko raw siyang sabunutan o kung ano-ano parang ginagawa ko sa kanya pag galit ako o pag nagdududa na naman daw ako sa kanya. Wala lang daw sa kanyang lahat ng yun. Pero yung paulit-ulit ko raw pinapasaring sa kanya na may babae siya kahit wala naman. Yun raw ang hindi niya matatanggap. Hindi niya raw yung matatanggap, Ira. Kasi kahit hindi ko na raw nararamdaman ito ngayon. Pero mahal na mahal niya pa rin daw ako. Hanggang ngayon daw. Mahal na mahal niya pa rin daw ako. Kaya nagtataka daw talaga siya kung bakit lagi ko rin siya pinag-iisipan ng masama. Na hindi lang daw siya nagtataka, kundi nasasaktan rin daw siya ng sobra. At ang sabi niya pa, nakapanghina na raw, Bes. Kaya nagmamakaawa siya sa akin na kung maari daw, bigyan ko naman daw siya ng rason na mas manatili pa sa tabi ko ng matagal. O di kaya raw ay panghabang buhay. Hikbi-hikbing wika ni Irish at nagpahid ng maluwa sa kasuminga roon gamit ang tissue na iniabot sa kanya ni Ira. Pinakiramdaman niya ang kaibigan habang kinukumpus ang sarili niya at pinapakalma. Napansin niyang tahimik lang si Ira roon ng ilang segundo. Pagko ay matapos siyang kumalma ay mahinang nagsalita na ito roon. So, niniwala ka bang mahal ka pa niya talaga? Walang kangiting-ngiting tanong ni Ira kay Irish. Walang kangiting-ngiti sa mga labi nito roon sa magandang mukha nito. Seryoso lang ito nakatingin sa kanya habang binibigas ang mga salitang iyon. Kaya na may agad siyang napaiwas ng tingin sa kaibigan at minabuti na lamang na hindi nasagutin ang tanong nito. At agad nitong nakuha ang ibig sabihin ng pananahimik niyang iyon. Kaya na may agad itong napamura at nagsalita. Holy shit, Irish. Just holy fucking shit. Nang bababae na nga. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Ilang ulit ko bang sinasabi sa iyo yun? Saka may preba akong pinakita sa iyo. At isa pa. Kahit hindi mo nakita sa picture na naghalikan sila doon ng babae. Alam mo naman na mula pa nung mga college students pa tayo. Kilala niya si Tyrone bilang one of the famous womanizer sa university natin. Kaya hindi na nakapagtatakang magagawa niya sa iyo yan. And again, womanizer yan noon pa. Of course, he will really try to convince you with his flowery words. At ayan ka na naman nadadala ka agad. And that's why he used that spell against you. Kasi alam niyang dyan ka weak. Dyan kaya madaling mauto. Dyan niya nahuli ang kiliti mo. So please wake up. Hindi ka niya mahal. He's just trying to get your trust back. To make you fall for him again. Look. You might think na napaka-confusing ko kasi. I want you guys to talk and resolve your issue with him. But that's not the resolution that I want. Irish, ang gusto kong gawin mo ay makipag-usap ka sa kanya. Do a closure with him na huwag na kayong mag-away. Maging friends na lang kayo for the sake of may inaanak. Then maghiwalay na kayo and everybody's okay. Gusto ko lang kasi na bago kayo maghiwalay, like totally hiwalay, like divorce, ay maging magkaibigan kayo para naman he would still support may inaanak, like financial support as may inaanak's dad. Na kahit magkahiwalay na kayo ng landas, still, nagpo-provide pa rin siya para sa inaanak ko. That way, di ka pa rin mahirapan as a single mom kasi may katuwang ka pa rin sa pagpapalaki financially kay baby gift. So just think of it this way. Paghiwalay na kayo, pwede mo nang gawin lahat ng mga bagay na pinagbabawal niya sa'yo, like hanging out with me or our friends. Pwede ka na rin makipag-inuman with us. Ipapaalaga mo muna sa gift sa mga grandparents niya for a day at makapagsaya ka with us. Pwede ka na rin maghanap ng new boyfriend, siyang magiging daddy ni Gift forever, siyang deserving sa pagmamahal mo, siyang di ka masasaktan. Kasi bes, deserve mong seryosohin kasi napakabuti mong tao. Kaya pag-uwi natin mamaya sa mga bahay natin, and when he gets home, kailangan mo na yung sabihin sa kanya, okay? Kailangan mo na siyang hiwalayan, Irish. Para din naman yan sa kapakanan mo. Para din naman yan sa kinabukasan niyo ni Gift. Kasi sabi mo nga, wala siyang kwentang ama kay Gift, right? Wala siyang pagmamahal.
at pagtanggap ng pinapakita sa anak mo. Like, okay sabihin na lang natin na mahal ka pa niya. Pero pwede ba yung ganun? Na ikaw lang ang mahal niya pero yung anak niyo? Obvious na hindi. Papayag ka ba sa ganun kung totoo nga ang sinasabi niya sa'yo? But I doubt that. Really, I doubt na mahal ka pa niyang talaga. Hindi ka niya na mahal. Kaya nga nabababae, right? Kung mahal ka niya, hindi siya hanap ng iba. Dapat kontento na talaga siya sa'yo. Pero hindi eh. Nambababae pa eh. Tumikim pa ng iba. Binuntisan pa nga eh. Mapapatawad mo pa siguro kung di nabuntis yung kabit. Kaso nabuntisan? Papatawarin mo pa ba yun? I don't think so, Irish. I don't think so. So again, makipaghiwalay ka na ng maayos sa kanya. Kalmahan mo. Then tell him na makipaghiwalay ka na sa kanya. Okay? Are we cool with that? Hindi agad makaapuhap ng isasagot si Irish sa kaibigan. Nanatili lang siya nakatitig rito. May mga bagay na gusto niyang sabihin rito na hanggang sa isipan niya lang nasasabi habang nakatitig sa kaibigan. Pero sa huli, pinalakas niya ang loob at pabuntong hiningang hinawakan ng marahan ang mga palad nito na nasa ibabaw ng hita nito at nagsalita ng malumanay. Ira, Bes, may sasabihin ako sa iyo ngayon. Kaya sana, pakinggan mo muna ako at huwag ka sanang magalit agad. May kasalanan din kasi ako kay Tyrone kasi tinago ko sa kanya ang mga hinanakit ko. Siyang tunay na dahilan kung bakit laging mainit ang ulo ko sa kanya. At naging dahilan na iyon kung bakit sinasampal ko na siya o kung ano-ano pa. At napagtanto ko na dapat pala hindi ko talaga ginagawa yun sa kanya bilang respeto sa kanya as my husband. Kasi naalala ko ang sabi ng mami ko noon, never in her life na napagbuntunan siya ng kamay ni Dad at never in Dad's life na napagbuntunan niya ng kamay si Dad. Kahit gaano pa sila kagalit sa isa't isa. Kahit nagsisigawan na sila noon dahil sa labis-labis na galit sa isa't isa. All they do lang daw was walk out. And after that, babalik sila sa isa't isa para mag-usap ng maayos. Nagkapatawaran. Then they're okay. Hindi raw kasi uso ang pride sa kanilang dalawa. Kasi ang pride daw talaga ang isa sa mga rason para masira ang isang magandang relasyon. At para mas masira pang lalo ang isang relasyon na nasira na. Kaya yan sanang gusto kong pag-usapan namin ni Tyrone sa pag-uwi niya. At gusto ko sanang pag-usapan namin ang tungkol sa treatment niya sa anak namin. Kasi yan talagang punot dulo ng lahat. Kung bakit lagi na lang akong galit sa kanya. Kung bakit nasasaktan ko na siya physically. Kasi di ko kayang sabihin sa kanyang about sa anak namin. Natatakot kasi ako sa magiging reaction niya at sasabihin sa akin tungkol doon. Kaya hanggang pananahimik na lang ako sa tuwing tatanungin niya ako kung anong dahilan. Nang pagka-bad mood ko na naman. Tapos maghanap ako ng dahilan o rason para isipin niya na doon talaga ako galit. Kasi ayokong parang magmakaawa ako sa kanya na itreat niya ng maayos ang anak namin. Gusto ko na sa kanya na mismo manggaling yun bilang ama ni Gift. Pero hindi niya pa rin ginagawa. And that frustrates me like hell. Kaya lagi ko na lang siyang inaaway sa maliliit na bagay. And that frustrates him as well. Kaya siguro napagod na siya sa akin at humanap na lang ng ibang babae para may malabasan siya ng init ng ulo niya. And about him being a womanizer before, nagbago na siya, Ira. I can see that nung nagsimula na ang relasyon naming dalawa. Because Ira, everyone can change. Especially pag nasa tamang tao na sila. And I can see it and feel it na nagbago na talaga siya para sa akin. Doon lang talaga siya sumabit sa anak namin. And yes, you have a point na what's the use kung mahal niya ako pero hindi niya mahal ang anak namin. But in that case, I will really talk to him about that. Makipag-usap na ako sa kanya. Hindi ko nahayaang madagdagan pa ang problema namin. Kasi kung gusto niyang isave ang relasyon naming dalawa, then bakit naman hindi ko siya sasamang isave yun? Kung pilit pa rin niya akong pinipili araw-araw, dahil yun ang isinumpay niya sa simbahan nung ikasal kaming dalawa. Why wouldn't I do the same thing? It takes to tango. Ika nga. So maybe kaya pa naming isalbang relasyon naming mag-asawa. Ira, maybe all I need is to push harder para maging maayos na kami. Para iwan niya ng babae niya. At para maging maayos ng treatment niya sa anak namin. So please, let me save our relationship. Kaya ayoko rin sayangin yung maraming taon na pagsasama naming dalawa. Ayoko rin. Pinili niyang manatili sa akin araw-araw. Kahit pwede niya na akong iwan ng tuluyan. Kami ng anak niya.
upang makasama ang babae niya. Pero hindi niya ginawa. Kaya pipiliin ko ring manatili sa bahay namin at tuluyan na siyang bawiin mula sa babae niya. Kung buntis ang babaeng yan, papayag akong sustentuhan niyang bata. Papayag ako doon. Tawagin mo na akong tanga or martir. Pero gaya nga ng sabi ko sa iyo noon, gagawin ko ang lahat para sa kaligayahan ng anak ko. At isa sa kaligayahan niya ay ang kanyang ama. Ayoko maging dahilan ng kalungkutan niya kasi mas pinili ko ang pride ko kaysa sa kanya. I love my daughter Ira so much and I still love my husband. So I will save whatever we have to make our marriage work. Kasi pamilyado na kami. Hindi na kami magkasintahan. May anak na kami. Kaya mas mabuti kung kaya pa, ipaglalaban pa para sa pamilya namin at lalong-lalo na para sa pinakamamahal na anak namin. Pagkasabi niyo ni Irish ay kitang-kita niya kung paano bahagyang umawang ang mga labi ng kaibigang si Ira at natawa na lang roon ng mapang-insulto at halatang hindi talaga makapaniwala na yun ang magiging sagot niya. Sa matigas na session nito, nihiwalay niya na ang kanyang asawa. Kaya napayo ko na lamang si Irish roon sa hiya habang nakikinig na sa sermon ng kaibigan. Oh my God, Irish. Oh my God. Are you effing serious with that? Jesus. Ang murder mo nga. Ang tanga mo nga. And you know what? Naiinis ako sa'yo. No. Nagagalit pala ako sa'yo. Like, galit na tuloy ako sa'yo ngayon, Irish. Kasi ang tigas-tigas ng ulo mo. Ang tanga-tanga mo pa. Kinakaliwa ka na nga. Iniiputan ka na nga sa ulo ng asawa mong chick boy. Mananatili ka pa rin sa kanya for the sake of your daughter who in fact, gusto ko nang protektan sa gift mula sa treatment niyang bulok para sa bata. My God, Irish. Ang tanga mo, shit. Pero okay, since ayaw mo talaga makinig sa advice ko, then wala na akong magagawa dyan. So I guess, I'll just have to watch my goddaughter suffer because of her mother's stupidity and gullibility. Sinabihan lang na mahal kita, Irish, at pinili kita araw-araw. Nagpadala ka sa flowery words ng babaerong asawa. Diyos ko, tiyan ka na nga, nabibisit ako sa iyo, Irish. Leche. Tumaas baba ang dibdib at mahigpit na nakakuyom ang mga maliit na kamao. Naggalit na bulyaw ni Ira sa kanya at mabilis na nag-walk out roon. Naiwan si Irish na napatulala at napahugulhol na lamang ng mahina sa mga sandaling iyon. Samantala, matapos mag-walk out ni Ira kay Irish, ay agad siyang naghanap ng pwesto nang walang masyadong tao at doon siya umiyak sa sobrang galit roon. Oo, galit siya. Sobrang galit siya. Galit na galit siya kay Irish sa pagmamahal nito kay Tyrone at sa anak ng dalawa. Dahil ibig sabihin lang niyon, mukhang mahirapan siyang isakatuparan ang mga plano niya. Mukhang hindi na magiging posibleng mangyari iyon. Kaya tumutulong ang mga luha at mahigpit na naikuyom niya ang mga palad na nag-isip siya ng malalim at marig na pasabi sa kanyang isipan. Mangyayari ang gusto ko. Mangyayari yun kahit anong mangyari. Dahil gagawin ko ang lahat upang maisakatuparan ko lang ang planong yon. Nagtatagis ang mga ngiping wika ni Ira sa kanyang sarili. Pinakalma niya ang kanyang sarili pagkatapos pagkuhay agad niyang kinuha ang kanyang phone sa loob ng kanyang shoulder bag at pasimpleng tumingin-tingin muna sa paligid dahil baka nakasunod pala si Irish sa kanya. At nang masecure niya na hindi na siya sinundan ni Irish at wala ito sa paligid niya roon, ay nagmamadaling denial niya ang numero ng kanyang kaibigang si Celine. Agad naman itong sumagot sa kabilang linya sa mga sandaling iyon. Oh, bebe, hello, anong problema? Agad na bungad ni Celine sa tawag. Ngunit imbis na magsabi ka agad si Ira sa kanyang gustong sabihin rito ay, mas lalo pang nagsalubong ang kanyang mga kilay nang marinig ang malakas na tugtog, tawanan at sigaw ng mga tao sa background, kaya agad siyang sumagot ng, God, Celine, can you just look for a spot na hindi maingay? Or can you just go out of that stupid fucking bar instead? Ayoko makipag-usap sa'yo ng ganito kaingay, ang background mo. Shit. Irritable na talagang bulyaw ni Ira sa kaibigan at maras na napatayo mula sa kinaupo ang bench bago na mewang roon. Oh, kalma baby, kalma. At kinanta pa talaga ni Celine ang kantang yun na lalong nagpausbong ng sobrang iritasyon kay Ira bago pinaikot ang mga mata ay taas. Tatawa-tawang lumabas din naman kaagad si Celine sa bar na iyon bago nagsalita ulit. Oh, ano ba yan girl? Ba't parang kulang na lang ay? Kakainin mo ako ng buhay ngayon.
Anong meron ha? Kahapon lang sayo mo pa eh. May pasabi ka pa parang umuuyo ng lahat sa plano mo. Pero ngayon bad mood ka na naman dyan. Anito agad namang sinagot ni Ira nang, Yun na nga eh. Kakakita ko lang at kakarinig mula kanina sa bibig ni Irish na ipaglalaban niya ang pagsasama nila at ayaw niyang masaktan ng anak nila. Sinyalis na parang papunta na sa walang lahat ng sakripisyo at plano ko noon pa lang. And this is totally and drastically insane, Celine. I don't want to end up crying in fucking pain. Kung hindi matutupad ang matagal ko ng plano, kailangan matupad yun, Celine. Kailangan matupad yun. Halos paiyak na naman sa matinding galit na wika ni Ira sa kaibigan. Kaya naman agad itong sumagot sa kabilang linya ng, Okay, hold on. Teka lang ha. Breath in, breath out. Ano ba kasing nangyari? I mean, ano bang pinag-usapan niyo kasi ni ate girl kanina? At parang gusto mo nang pumatay ng human being dyan. Kaloka. At sa tanong na iyon ni Celine, agad na napahugot ng malalim na buntong hininga si Ira at nagsalita na roon. So it goes like this. We talk about Tyrone kanina. Kasi umuwi na naman daw lasing kaninang madaling araw. Then, nagtalo na naman daw sila. But then, in the end of their argument, may sinabi si Tyrone sa kanya na something very deep for her. Tulad ng mahal pa raw siya ni Tyrone. And siya nga ang pipiliin nito araw-araw whatever happens. Kasi yan daw ang isinumpa ni Tyrone on their wedding day. So doon pa lang, Celine. Nasa-sense ko na agad na I smell something fishy in this statement. Na sinabihan ko na siya kaagad na ng babae na nga si Tyrone. Nakitang-kita ng dalawang mata ko ang pambabae niya sa beach na yon at that time. Then I also told her na ilang ulit ko na bang sinasabi sa kanya ang tungkol sa bagay na yon. Additional to that, sinabihan ko rin siya na may prueba nga akong ipinakita sa kanya. And another thing, I told her na kahit hindi niya nakita sa picture na naghalikan si Tyrone at ang babae niya doon sa picture, alam naman niya mula pa ng mga college students pa kami. Kilala na si Tyrone bilang one of the famous womanizer sa university namin. Like, yeah, sinabi ko talaga sa kanya yon. That's my one way of saying to her na she should wake up sa crazy relationship nila. And then I told her na kaya hindi nakapagtatakang maghagawa ni Tyrone sa kanya na mambabae dahil notorious womanizer si Tyrone before pa. And womanizer is always a womanizer. I also added there na, of course, he will really try to convince Iris with his flowery words. At ipamukha ko sa kanya na tanga siya by saying, at ayan naman siya nadadala ka agad. Di na natuto. Aside from that, sinabihan ko rin siya na, and that's why Tyrone used that spell against her. Those flowery words like mahal pa rin siya ni Tyrone. Kasi alam ni Tyrone dyan siya weak. Na dyan siya madaling mauto ni Tyrone. Dyan nahuli ni Tyrone ang kiliti niya. At marami pa akong sinabi ng mga bagay about Tyrone. But you know what? She answered me. It's really fucking getting into my nerves up until now. Like, I mean, really. Nakakairita na talaga siya. Sobrang nakakairita na talaga siya. Sobrang OA niya. Sobra! Nanggigigil na magkahalong inis at galit na sumbong ni Ira sa kaibigan na agad namang curious na sinagot ng nasa kabilang linya ng, Why? What is it? Anong sagot niya sa iyo dun? Kaya na may mabilis na sinagot niya yun ni Ira ng, Oh well, ang sabi lang naman niya ay may sasabihin daw siya sa akin at that time. Kaya sana raw, pakikinggan ko muna siya at wag daw sana ako magalit agad. Now, this is the most irritating part. She told me, may kasalanan din daw kasi siya kay Tyrone. Kasi tinatago niya raw rito ang mga hinanakit niya. Yung mga tunay daw na dahilan kung bakit laging mainit ang ulo niya kay Tyrone. At ang mga tunay na dahilan daw na iyon ay ang resulta ng hindi maganda. Kasi naging dahilan daw yun kung bakit sinasampal niya raw si Tyrone at kung ano-ano pa. At napagtanto niya raw na dapat daw pala hindi niya talaga ginagawa yun kay Tyrone bilang respeto sa asawa niya as her husband. Kasi naaalala niya raw ang sabi ng mami niya noon na never in her mother's life raw na napagbuhatan nito ng kamay ang dad niya. At never in her dad's life daw na napagbuhatan nito ng kamay ang mami niya. Kahit gaano pa raw ang mga ito kagalit sa isa't isa. Na kahit nagsisigaw na raw ang mga ito noon dahil sa labis-labis na galit sa isa't isa, wala pa rin pisikal na sakitan ang nangyayari. Ang ginagawa lang daw ng mga parents niya noon ay ang mag-walk out and after that, babalik daw mga ito sa isa't isa para mag-usap ng maayos, magpakatawaran. Then they're okay na raw. And she also added na hindi raw kasi uso ang pride sa mga parents niya.
Kasi sabi niya, ang pride daw talagang isa sa mga rason para masira ang mga gandang relasyon at para mas masira pang lalong isang relasyon na sira na. Taas kilay na mahabang wika ni Ira kay Celine na agad namang sinagot ang nasa kabilang linya na, wow, ang ganda ng sinabi niya. Tila wala sa sariling papuri nito sa sinabi ni Irish, kaya na may agad na nalaki ang mga mata ni Ira at salubong na tuloy lalong mga kilay na sumihal rito ng, What? What did you say? Paki-rephrase baka masabunutan kita pag nagkita tayo ulit. Tumaas baba ang dibdib na singhal ni Ira sa kaibigan, kaya agad itong napasagot ng, oh no, I mean, she's pathetic. Like ano ba yung pinagsasabi niya? So cringe. Hindi ko feel. Not even relatable. Hihi. Anyway, please continue, bebe. I'll listen again. Napairap si Ira dahil doon. Ganun pa man. Ipinagpatuloy na lamang niya ang kanyang gustong sabihin. So that's it. To continue what she said. Sabi niya naman. Kaya daw yan sana gusto niyang pag-usapan nila ni Tyrone pag-uwi nito mamaya. At gusto rin daw niya na pag-usapan na sana nila ang tungkol sa treatment ni Tyrone sa anak nilang si Gift. Kasi girl, siya naman daw talagang punot dulo ng lahat. Kung bakit lagi na lang daw siya galit kay Tyrone. Kung bakit nasasaktan niya raw ito physically. Kasi di niya raw kayang sabihin rito about sa anak nila. Na hinanakit niya sa treatment ni Tyrone sa anak nila. Natatakot daw kasi siya sa magiging reaksyon ni Tyrone. At sasabihin daw nito tungkol doon. Kaya hanggang pananahimik na lang daw siya sa tuwing tatanungin siya ni Tyrone kung ano daw ba talagang dahilan ng pagka-bad mood niya na naman. Tapos maghanap daw siya ng dahilan o rason para isipin ni Tyrone na doon talaga siya galit. Kasi ayaw niya na parang magmamakaawa siya rito. Na-treat naman raw ng maayos ang anak nila. Gusto niya raw na kay Tyrone na mismo manggaling yun bilang ama ng anak nila. So, can you see how crazy and OA she is, Celine? Napaka-OA niya. Nagtataka nga ako kung bakit nakayanan ko pa rin siyang intian at makipag-usap sa kanya ng maayos despite the fact na may hidden agenda talaga ako. Kung bakit ko siya kay naibigan noon pa man. Siguro dahil ang galing ko talagang actress. Napangisis pa sa Ira ng makahulugan roon at napahagikik naman sa kabilang linya si Celine at agad sinangayunan ng kanyang sinabi. Kaya na may mas lalo siyang napangiti roon at pagkatapos ay sumeryoso ulit bago nagpatuloy. So anyway, going back, like I've said, gusto niya raw nang manggaling talaga yun kay Tyrone mismo. Na kusang ipaparamdam nito at ipapakita ang pagmamahal sa anak nila. Sa kasamaang palad, hindi pa rin daw nito ginagawang bagay na yun. And that frustrates her daw. Kaya lagi niya na lang daw inaaway si Tyrone kahit sa mga maliliit na bagay. In that case, frustrates him as well. And that's the reason daw siguro kaya napagod na raw si Tyrone sa kanya. At humahanap na lang ng ibang babae. Like ang OA talaga ng bruha. Well, anyway, to add what she said, sabi pa niya, para daw may paglabasan si Tyrone ng init ng ulo nito. At dito pa, nabibisi talaga ako sa kanya sa sinabi niyang to, Celine. Kasi sabi niya, and about Tyrone being a womanizer before daw, nagbago na daw si Tyrone. Like yuck, really? And if ever, wala akong pake. Siya yun ngang nakakasukang sinabi niya. And she even stated that she can see that he really changed nung nagsimula na raw ang relasyon nilang dalawa. Ang OA. Kasi everyone can change daw. Especially pag nasa tamang tao na raw sila. And she can see it and feel it na nagbago na raw talaga si Tyrone para sa kanya. Doon lang talaga sumabi si Tyrone sa anak nila. And I have a point raw na what's the use kung mahal siya ni Tyrone kung hindi naman ito mahal ang anak nila. But in that case daw, she will really talk to him about that. Makipag-usap na raw siya rito. Hindi na rin niya hayaang madagdagan pang problema nila. Kasi kung gusto raw ni Tyrone na isave ang relasyon nilang dalawa, then bakit naman daw niya ito sasamahang isave yun? Like ang OA. Ang OA talaga. Nakakasuka na, nakaka-high blood at the same time. Ang OA ng bruha. Kakagigil. Sarap sampal-sampalin. But of course, hindi pa tapos ang plano ko. Hindi pa natutupad. Kaya kailangan ko pa rin ng mahabang pasensya sa kanya. Like, Celine? Agad namang sumagot ang kaibigan sa kabilang linya ng, but of course, yes, Beshi. Kailangan mo munang isakatuparan yun. At kung kinakailangan mong bayaran pa ng bayaran ang babaeng yun, taka-office mate ni Tyrone upang landiin niya pa ito hanggang sa bumigay. Gawin mo.
para maisakatuparan lang ang putangin ng plano ko. Naiintindihan mo ba ako, Celine? Nakataas ang kilay niyang tanong sa kaibigan na mabilis naman itong sinagot na, "Yes, Beshi. Precisely. Get 15,000 pa yan each day from your debit card. Mayaman ka naman eh." Ano to tumikim na, nakapagpairap na naman sa kanya pagkuhay huminga ng malalim at nagpatuloy. "Alright now. So much for that. So going back. Sabi pa ni ate girl mo, kung pilit raw siyang pinipili ni Tyrone araw-araw dahil yun ang isinumpa nito sa simbahan nung ikasal silang dalawa. Why wouldn't she do the same thing daw? Kasi nga raw, it takes two tango. Ika nga sa kasabihan. So maybe daw, kaya pa rin nilang isalbang relasyon nilang mag-asawa. And maybe daw, all she needs is to push harder para maging maayos na sila ni Tyrone. Para iwan na raw ni Tyrone ang babae nito at para maging maayos na raw ang treatment ni Tyrone sa anak nila. Then she begged me to let her save their relationship kasi ayaw rin daw niyang sayangin yung maraming taon na pagsasama nilang dalawa. Pinilit kasi raw siya ni Tyrone na manatili sa kanila o sa kanya araw-araw kahit pwede raw siya nitong iwan ng tuluyan, sila daw ni Gift, upang makasama daw ang babaeng yun. Pero hindi daw ginawa ni Tyrone, kaya pinipili niya rin daw manatili sa bahay nila at tuluyan na rang bawiin si Tyrone mula sa babaeng nito. At ito pang mas matindi, kung buntis daw ang babaeng yun. Papayag daw siyang sustentuhan nitong bata. Like what the F talaga. Papayag siya sa ganong setup, tapos sabi pa niya, tawagin man raw siyang tanga o martir, pero gaya nga raw ng sabi niya sa akin noon, gagawin niya raw ang lahat para sa kaligayahan ng anak nila. At isa raw sa kaligayahan ni Gift ay ang ama nito. Ayaw niya raw na maging dahilan ng kalungkutan ni Gift kasi mas pinili niya raw ang pride niya kesa sa anak niya. She also added that she loves her daughter so much daw. Nagdrama ng bruha besh. In addition to that, she also said that she still loves her husband as well. So she will save whatever they have to make their marriage work daw. Ang arte. Pace mid na wika ni Ira bago nagpatuloy sa pagsasalita. At sabi niya pa, kailangan niyang gawin yun kasi pamilyado na raw sila. Hindi na raw sila magkasintahan, may anak na raw sila. Kaya mas mabuti raw kung kaya pa, ipaglalaban niya para sa pamilya daw nila. At lalong-lalo na raw para sa pinakamamahal nilang anak na si Gift. So can you see how very much OA she is? And because of that, Celine, magiging sagabal talaga siya sa lahat. Because of how soft her heart is. So you told that pregnant bitch na landiin niya talagang landiin si Tyrone. In a not so obvious way para bumigay na talaga. Kasi you told me, na-crush siya ni Tyrone noon, diba? Sinabi yan sa'yo ng babae yan, diba? So tell her to use that technique. Kasi I don't know if just coincidence or what. Pero nagkataon na talagang babae yan, which is kakilala mo. Na high school crush pala ni Tyrone. Ay na-transfer sa site na iyon na pinagtatrabahuan ni Tyrone. At nagkataong nag-usap kayo. At nag-open up ang babaeng yun na yung nagka-crush sa kanya nung high school. A secret crush din pala niya naging office mate niya. And that's Tyrone. It's a good thing talaga na na-open up yung topic na yun, which is agad mo ring nadugtungan. And you told me about that immediately. Dahil sa wakas ay nakahanap na ako ng alas upang matupad ang matagal ko ng pinaplano. Ang paghiwalayin silang mag-asawa. Matagal na akong gumawa ng paraan mangyari yon, pero hindi effective. But this time, mangyayari na ito talaga. And it's a good thing na malandi rin ang buntis na yon. Kita mo nga't, hindi sa kalandian. Kahit buntis na at manganganak na. Lumalandi pa rin kay Tyrone dahil aside sa bayad niya para gawin yon, crush niya pa rin ang lalaki. Kaya malaking benepisyo yun sa kanya. At dahil din sa kalandian, hindi niya na alam kung sino ang ama ng dinadala niya. At mautang siya dahil alam niyang soft-hearted si Tyrone, madaling maawa, gentleman. At kahit nilalandi niya in a not so obvious way, hindi siya pinagsasalita ng di maganda. Kasi iniisip siguro na buntis, pero alam ko nang bibigay din si Tyrone. Kasi syempre, iisipin nito in the end, na tsamba siya sa buntis na yun. Maganda na nga, blooming kahit buntis. Ano pa kaya kung manganganak na? Eh di balik alindog na naman. Malayong-malayo sa asawa niyang si Irish na napakasimple. At isa pa, I've heard din kasi na gusto ni Tyrone ng anak na lalaki. At sabi mo, nagkataong lalaki palang ipinagbubuntis ng babaeng yun. Kaya isa siguro yun sa dahilan kung bakit hindi niya mapagsalita ng di maganda si girl. Kasi baka naisip niya, pwede niyang maging anak-anakan ng anak nito pag nailuwal niya. Oh my God, that's so possible. Kaya nga hindi pala ako dapat ma-frustrate
at magalit. Kasi pakiramdam ko talaga may patutunguhan lahat ng ito. Kahit ipaglalaban pa ni Archie patayin ng pamilya niya. Poor girl. Huwag ka nang umasa, Irish. Dahil darating at darating talagang araw. Naiiyak ka na lang sa isang tabi. At magmamakaaw ng matili si Tyrone sa buhay niyo. Pero hindi na yun mangyayari. At humalakak pa ng humalakak si Ira roon. Dahil sa nararamdamang tagumpay sa mga susunod na mangyayari. Sinasabayan naman siya ni Celine sa paghalakak roon. Ngunit ang hindi alam ni Ira ay nasa bandang likuran niya na pala ang anak niyang si Chelsea na kanina pa at tahimik na nakikinig sa kanya. Uwian na kasi at hinahanap siya nito. At dahil nasa parking lot ang mami niya, malapit sa kotse nila, madali niya lang itong nahanap. Hindi niya kasi ito makonta kanina. May kausap pala ito sa phone nito. Tahimik na nagbayad ng mga luha nito si Chelsea. Matalinong bata. Naisaulo nito lahat ng mga nabitawang salita ng ina. At kung may plano masama ang kanyang ina para sa pamilya ng kaibigan niyang si Gift, may plano rin siyang sabihin kay Gift ang narinig niya. Pero takot siya sa kanyang ina. Kaya hindi niya alam kung anong dapat niya munang gawin upang matulungan ang pamilya ng kaibigan. Kinabukasan, tuloy-tuloy na buntong hininga naman ang pinakawalan ni Tyrone sa mga sandaling iyon habang nakatitig sa screen ng kanyang laptop. Nasa opisina na siya ng ubagang yun. Hindi niya na namalayang kanina pa siya nakatitig roon. Nasa asawa niyang si Irish ang laman ng kanyang isipan. Kanina pa niya ito iniisip at ang anak nila. Iniisip niya kasi. Kaya siguro siya napag-isipan nito nang nabababae siya. Dahil lagi na lang siyang late umuwi sa bahay nila at lasing pa. O di kaya dahil nababalitaan nito na may dumidikit sa kanya, the office mate yung babae at halatang nilalandi siya. Naisip niya na baka nagsaselos na ito. Pero naisip ni Tyrone na paano naman malalaman yun ni Irish. Wala naman itong connection sa mga ka-office mates niya. Introvert kasi ang kanyang asawa. Kaya wala itong kaibigan, sino man sa mga katrabaho niya, sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Kaya napapaisip siya kung ano ba talagang dahilan, kung bakit naisip nito na nambabae siya without further conversation with him. At dahil daw ay napahugot na naman ng panibagong puntong hininga si Tyrone at napahilot sa magkabilang sentido niya. At sa eksenang iyon ay naalala niyang sinabi ng kanyang tita sa pinsan niya noon. Noong mga panahon napapadalas na ang di pagkakaunawaan nito sa asawa nito at saktong nagkataon din na napapadalas na din ang sagutan nila ni Irish at that time kahit sa mga kanting bagay. Kaya kailangan niya rin ng payo nito kasi may similarities ito ng pag-ugali at personalidad kay Irish. At ang tanging payo nito sa pinsan niya sa araw na iyon ay misunderstanding is one of the major reasons why people are facing problems, iyo. And misunderstanding, it starts a flame when you're making some activities personally without having your wife knows about it. Or when you behave unusual or just trying to cover something without letting her know. And vice versa. So, iho, if you're facing misunderstanding problem, then it will not stop until and unless your wife trusts you 100%. Be open to your wife. Talk to her whatever you are doing. Be responsible. Because as you can see, nowadays, she can see some of those problems in a couple or a married couple. Like for example, number 1, the husband or the wife is not allowed to access his or her partner's mobile, where in fact, in my case, it shouldn't be like that. If you did not do anything wrong, then there is nothing to hide from your wife or your husband, not unless you're guilty of something. Number 2, not allowed to see social media because there are lots of temptation there. Well, that's just my opinion, and few people live in on earth. Number 3, not being responsible. Do you understand this? It's like you're just being an ass towards your partner that gives your partner a headache. Number 4, feeling that his or her money is different and their partner is different. That feeling like, hey, sweetheart, I have all rights to use my salary for my needs. And I have all the rights to extract all your salary because I'm your wife. And not everyone husband understand that. Not all. Or maybe doing something private transaction might lead your partner to assume something in her head. A doubt. So, let your wife know what you are doing. Don't ever feel that it is a restriction because if anything happens, like if you are not picking the phone, too late to go home,
the information about you, then she will tense. Inform her and let her know that there's nothing to worry about because you can take care of yourself. This and that, okay? And another thing, I just want to discuss with you again the words, being responsible. Because for us women, if we are going for shopping with our friends, we must inform you guys, our husband, that I am going to shopping and will be back soon. And for you guys, your husband, it's also too important to be in touch with your wife or partner, informing her wherever you're going somewhere, or when you will be late to get home because you have to drink a little with your friends or office mates first. Inform them, no matter how bad your conversation was with him or her before you went for work. Still, inform her. Eat your pride. Eat your ego. Pride won't put you any good. So never hide anything from your wife. And don't try to cheat to your wife. Do that, and I assure you, no misunderstanding will be raised. And your life will be happy and peaceful with each other, with your kids, within your love nest. Isang napakalalim na buntong hiningang pinakawalan ni Tyrone matapos siyang maalala ang sinabing iyon ng kanyang tita. Ngunit agad ding nabulabog ang malalim na pag-iisip niya nang bigla-bigla na lamang may sumulpot sa harapan niya. Hi Tyrone. Agad na napatingala si Tyrone sa may-ari ng boses na iyon na bigla na lang sumulpot sa loob ng kanyang opisina. Si Charlotte yun, ang buntis niyang office mate. Ang crush niya noong high school at ang babaeng lagi na lang pinipair up sa kanya doon kasi bagay daw sila. Pero alam niyang hindi yun totoo. Para bang inuuto lang ng marito si Charlotte. Malandi kasi itong babae kahit buntis na. Di nakakapansin na inuuto lamang ito. Pakiramdam nito ay totoong bagay silang dalawa. Natatawa na lamang siya sa klase ng pag-iisip nito. Ganun pa man ay, pilit na lamang ni Tyrone na ngumiti rito at sumagot. Hello Charlotte. Nandito ka na pala. Hindi ka yata humato ka. But anyway, what is it that you want, if may I ask? Mabilis na napangisi naman ito roon bago masiglang sumagot ng, magpapacheck up kasi ako today sa baby boy ko. Pwede mo ba akong samahan? Total naman, I will pay for the ride. And you'll get to see my baby boy again later during the check-up. Malapit na kasi siyang lumabas so I'm checking on him na naman. I'm so excited na kasi. And I'm sure ikaw rin. Kasi you mentioned raw kay Mike sa tuwing mag-iinom kayo na you want a baby boy. And narealize ko na baka siguro yun ang dahilan kung bakit hindi ka pumapalag sa akin pag may hinihingi akong favor sa'yo na nagko-connect sa pagbubuntis ko like buying me a milkshake pag lumabas ka sa company. Iniisip ko pa nga noon, baka dahil crush mo pa ako kaya pumapayag ka sa gusto ko. But then I ask myself like, talaga ba? Crush pa niya ako? Paano naman siya magka-crush sa akin knowing na hindi na ako sexy at buntis na? Pero na-overheard ko ang sinabi ni Mike sa isang friend niyo. Matagal na. Ngayon nga, you've always wanted a baby boy. Pero baby girl lang ang kanyang binigay sa'yo ng misis mo. At ayaw niyang magbuntis pa ulit. So naisip ko din finally na baka yun ang dahilan kung bakit di mo na ako inaaway kahit nagpapakyut ako sa'yo or nakikisuyo na bilhan mo ako ng food sa ganito o ganyan. So it gives me the idea na I will let you feel na may baby boy ka na on my baby's boy's presence. So let's go later. At ipa-check up natin siya? What do you say? Hihi. Matamis ang ngiting wika ni Charlotte kay Tyrone. Kaya namay, hindi agad siya makapag-react sa sinabi nito. Dahil sa totoo lang, totoo ang naisip ng babae. Dahil talaga yan sa pinagbubuntis nitong lalaking anak. Kaya hindi niya magawang umiwas ng tuluyan kay Charlotte sa tuwing didikit ito sa kanya. Hanggang konting pag-iwas lang siya na hindi niya magawang pagsabihan nito na huwag dumikit sa kanya para di sila pag-isipan ng masama ng mga tao sa paligid niya, lalo ng minamahal niyang asawa. Kasi iniisip niya lagi ang pinagbubuntis nitong baby boy. Matagal niya nang inaasam yan kay Irish, pero hindi niya alam bakit ayaw nitong ipagkaloob sa kanya iyon. Muli ay napabuntong hininga tuloy si Tyrone at mahinang nagsalita roon. I'm sorry Charlotte pero parang hindi kita masasamahan mamaya. Uwi kasi ako ng maaga mamaya eh. May dinner date kami ng asawa ko. Pagdadahilan na lamang ni Tyrone upang hindi siya matitempt na makita ang baby boy nito dahil baka pag nangyari iyon ay baka hindi niya na mapigilan ang sarili niya at makakagawa talaga siya ng kasalanan sa ama niya. Hindi dahil kay Charlotte kundi dahil sa ipinagbubuntis nitong supling na lalaki. Napalunok siya pagkatapos
Pero si Charlotte, gaya ng nakasanayan, ay kinukulit na naman siya. Lumapit ito sa kanya at nagpapaawa effect ang magandang mukha nito. Oh, that's so sad naman if that's the case. Hindi mo ba talaga ako masasamahan? Hayaan mo na lang talaga na wala akong kasama. Sino naman na iniwan na ako ng boyfriend ko, diba? At ang baby boy ko na lang ngayon ang kasama ko sa buhay. And I know na gusto mo lang umiwas sa akin dahil baka pag-isipan tayo ng masama ng mga katrabaho natin. But I know din na you are such a gentleman. High school pa lang tayo, gentleman ka na. Kaya nga crush kita noon eh. Pero now that you're a married man na. Marunong din naman akong lumugar kung saan ako dapat. At gusto ko lang talagang magpasama sa iyo mamaya. Niya kasi ako doon na ako lang mag-isa. Baka isipin ng iba doon. Wala talaga ang mga anak ko. Baka lang kasing pwede kang mag-post doon as my husband. Kahit this time lang. And after that, di na kita kukulitin. Promise. Please. Kahit ngayon lang. Pagbigyan mo ng buntis mong friend. Sige ka, baka magtampong baby boy ko. At baka ano pang mangyari sa kanya. Gusto mo ba yun? Di ka magigilty pag mangyayari yun? Napakurap-kurap naman kaagad si Tyrone. At napasulyap saglit sa malaking tiyan nito. At mabilis din napaiwas ng tingin roon. Ayaw niyang tumingin pa ng matagal sa tiyan ni Charlotte. Ibang naisip niya. Iba. Iniisip niya kasi. Mabuti pa si Charlotte, lalaking anak. Si Irish kaya. Kailan siya bibigyan nito ng lalaking anak? Kailan ito papayag na magbubuntis ulit? O papayag pa kaya ito na magbubuntis ulit para makita kung baby boy na ba ang susunod na baby nila? Nais na naman tuloy niyang mapabuntong hininga roon. Ganun pa man ay, sumagot na lamang siya kay Charlotte. Sige. Basta ngayon lang talaga to. This will be the last. At ayoko nang maulit pa to. Magpapanggap akong akong ama ng nasa sinapupunan mo. Nang pinagbubuntis mo. Para di ka mapahiya roon. And just to clarify, okay lang sa akin na wala akong anak na lalaki. Huwag kang maniwala sa mga pinagsasabi ni Mike. I love my daughter so much. Gift siya sa amin ng Panginoon. Sa amin ng asawa ko. So don't say that again. Hindi magandang pakinggan. Aniya tumikim roon dahil parang may bumabara sa kanyang lalamunan habang sinasabi ang mga huling katagang iyon. Napakibit naman ng balikat si Charlotte sa kanyang sinabi at nagsalita. Okay, noted. And actually wala naman akong pakialam doon kasi ang saya-saya ko na ngayon dahil pumayag kang samahan ako later. Hihi, thank you so much, Tyrone. You are such handsome gentleman. I love you na talaga, hi. See you later. Bye. Mwah. Masayang tura nito at di mapukdat ang ngiti sa mga labi na dumabas sa kanyang opisina. Napapailing na lamang si Tyrone dahil doon at pabuntong hiningang tumitig sa picture frame ng kanyang anak na si Gift kasamang pinakamamahal niyang asawa. Masayang nag-usap ang mga ito sa larawang iyon. Stolen shot iyon. Hindi niya pinahalata sa dalawa na kinunan niya ang mga ito ng larawan sa mga sandaling iyon. Habang masaya silang kumakain sa isang sikat na fast food chain. Doon kasi gustong kumain ng anak nila at that time. Yun din ang huling pagkakataon na lumabas sila ng pamilya. 4 years old pa si Gift noon. Busy na kasi siya after at nagsimula na silang magkainitan ng ulo ni Irish pero lingid sa kalaman ng asawa. Pinadevelop niyang larawang iyon at nilagay sa desk niya sa kanyang opisina. Lagi niyang tinitingnan ang larawang iyon kapag stress siya sa work o di kaya ay nag-away na naman silang mag-asawa. Pag tinitingnan niya iyon, mapapangiti siya pagkatapos at mawawala ng init ng ulo niya. Mahal na mahal niya ang kanyang mag-ina. It's just that, parang di lang talaga naramdaman iyon ni Irish kasi hindi talaga siya showy. Hindi rin siya yung tipo ng asawa na laging bumabati sa asawa niya tuwing may special occasion. Di rin siya yung tipo ng asawa na nagbibigay ng bulaklak, chocolates, at kung ano-ano pa sa asawa niya. Sa anak naman niya, di rin siya tipo laging nakasentral attention sa anak nila. Ang kinalakihan niya kasi sa kanyang magulang ay ganun. Hindi siya ang mga ito sa pagmamahal sa kanya, pero alam niyang mahal siya ng mga ito. Kasi kung anong gusto niya, binibigay ng mga ito. Hindi lang talaga masyadong malambing ang mga ito sa kanya. Isang bagay na na-apply niya sa pagiging ama niya kay Gift at pagiging asawa niya kay Irish. Hindi siya showy, hindi siya thoughtful, hindi siya masyadong sweet, sakto lang. Pero kung anong kailangan ng mga ito, binibigay niya kaagad nang walang pag-aalinlangan. Ganun siyang tipo ng ama at asawa. Malungkot na napabuntong hininga naman tuloy si Tyrone sa mga sandaling iyon at hinalikan na lamang ang picture frame ng kanyang pinakamamahal na mag-ina. Pero buang pa siya niya. Mamaya,
Matapos niyang ihatid si Charlotte sa klinik at mauna nang umuwi rito ay pakikipag-usap na siya ng maayos sa kanyang asawa. Ayaw niya nang makipag-argumento rito. Aminado siyang may mali siya. Aminado siyang may pagkukulang siya. Kaya tila para itong galit sa kanya lagi. Kaya kakausapin niya ito ng matino. Kaya magiging maayos ng pagsasama nila ulit at upang bumalik ng kislap at ang sigla sa relasyon nilang dalawa kasamang pinakamamahal na anak nila. Sa kabilang palad, nanggigigil na naman si Ira dahil sa isinumbog sa kanya ni Celine. May text message kasi na galing sa malanding buntis na siyang ginagawa nilang pain upang kumagat si Tyrone at masira na ng tuluyan ang pagsasama ng mag-asawa. What? Seryoso ka ba? Yan talagang sinabi niya? Tumaas baba ang dibdib na singhal ni Ira sa kaibigan. Agad namang napakislot ito at nangingindig sa takot na binasa ulit ang text ni Charlotte. Oo, Beshi. Ito, babasahin ko ulit ha. Sabi niya sa text niya. Hi, Celine. Sinabi ko na kay Tyrone ang sinabi niyo sa akin kanina, abot sa pagpapacheck up ko. And then, he told me na, okay daw, papayag siya. Basta ngayon lang daw talaga mangyayari ang ganito. This will be the last daw. At ayaw niya na raw na maulit pa. Magpapanggap raw siya ang ama ng nasa sinapupunan ko. Nang pinagbubuntis ko raw, para di raw ako mapahiya doon. Hihi, ang gentleman niya talaga like, super duper tas gwapo pa. But anyways, sabi niya din na, just to clarify lang daw, okay lang sa kanya na wala siyang anak na lalaki. Huwag raw ako maniwala sa mga pinagsasabi ni Mike because he loves her daughter so much daw. Gift daw ang daughter nilang yun ni God. Sa kanila daw ng asawa niya. So wag ko na daw ulit sasabihin ng tungkol doon. Hindi raw magandang pakinggan. But all in all, I'm so happy kasi makakasama ko siya mamaya and... Shut up. Agad na putol ni Ira sa iba pa sanang sasabihin ni Celine o pagbabasa nito sa text message ni Charlotte rito. Kaya agad na napaatras ng konti si Celine at nihintatakutang tumingin sa kaibigan. Galit na galit si Ira. Kulang na lang ay puntahan niya si Irish sa bahay ng mga ito at hilahin ang buhok nito nang paulit-ulit habang nalilisik ang kanyang mga mata. At umiinit ng sobrang ulo niya sa sobrang galit at inggit rito. Gusto niya ring sampal-sampalin ng kaliwat kanan si Tyrone dahil pakiramdam niya kahit anong gawin niya, hindi talaga masisirang pamilyang binuo nito. Ang pamilyang binuo nito habang sa pagbubuo nitong iyon ay lihim rin siyang humihiling na sanay. Makarma neto sa mga masasakit na salitang binitawan nito sa kanya noon. Kaya hindi siya papayag na hindi siya makakaganti sa masasakit na mga salita at rejection na sinampal nito sa kanyang mukha noon. Kaya na may huminga siya ng malalim at maring ikinuyom ang mga palad na nagsalita. Hindi ako papayag na hindi maisakutparan. Ang gusto kong mangyari noon pa man. Magbabayad ka, Tyrone. Ikaw rin, Irish. Sisirain kong pagsasama niyo ng tuluyan. Hanggang sa ako naman ang tatawa sa labis ng kasiyahan at kayo naman ang lihim na iyak sa labis na sakit na inyong nararamdaman. Nakangising malademonyo na wika ni Ira habang marahang kinuwang cellphone niya mula sa kanyang bag at dinaya ang numero ni Irish. Hello? Ira? Galit ka pa rin ba? May dapat kang malaman. Agad na bungad ni Ira sa babaeng kinaiinisan at kinaiinggitan noon pa man saka nagpatuloy. Irish, pumunta ka mamayang 4:30 ng hapon sa klinik. Malapit sa kumpanyang pinagtatrabuhan ng asawa mo. Dr. Samantha, OB-GYN clinic. Siya nang nakalagay sa labas ng klinik na yun. Pumasok ka doon, Irish, at makikita mo ng dalawang mata mo. Mga bagay na noon ko pa sinasabi sa iyo. Ani Ira, at mas lalo pang umisi ng makahulugan roon. Pumunta nga si Irish sa klinik na sinasabi ni Ira. At doon, nakita niya mismo ang sinasabi ni Ira. Ang gusto nitong makita niya. Agad na humapdi ang bawat sulok ng mga mata ni Irish. Dahil kitang-kita niya kung paano inalalay ng mabuti ng kanyang asawa, si Tyrone, ang isang buntis na babae, habang nakangiti pa nitong hinahaplos nang marahan ang malaking tiyan ng isang babaeng buntis, habang naglalakad ang mga ito palabas sa klinik na iyon, kung saan nasa pinto pa siya at tila na estatwa sa kinatatayuan na nakatitig sa dalawa. Tila naramdaman naman kaagad ni Tyrone na may nakatingin rito sa unahan nito, kaya agad itong napatingin sa direksyon niya at ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata nito nang makita siya. Irish, let me explain.
Pero hindi na inaksayang pakinggan ni Irish ang anumang gustong sabihin ng asawa. Pagkusay, mabilis pa sa 4:00 tumalikod siya sa mga ito at tuloy-tuloy na naglakad palabas ng klinik, saka dumiretso sa kotse niya. Mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan niya hanggang sa makauwi siya ng bahay nilang mag-asawa. Independence Day iyon, pero pumasok sa trabaho si Tyrone para daw magka-double pay ito. Napaniwala naman siya na yun talaga ang dahilan kung bakit papasok ito sa araw na iyon. Yun pala, para lang makita nito at masasamahan sa klinik ang buntis niyong kabit. Sa isiping iyon ay bigla na lang napahagulhol ng iyak si Irish at dali-daling pumasok sa loob ng kanilang bahay. Ngunit hindi niya inaasahan na matatagpuan niya sa sala si Gift. Saka lang niya napagtanto na wala nga palang pasok ang kanilang anak dahil Independence Day, kaya naglalaro na lang ito sa sala kasama ng anak ni Ira. Ngunit, nung magtama ang mata nila ng anak ni Ira, ay tila may napansin siyang kakaiba sa ekspresyon ng magandang mukha nito, na tila may ibig ipahiwatig ang mga titig nito sa kanya, na para bang may lungkot na nakakita siya sa mga mata nito, na parang may gusto itong sabihin ngunit hindi lang nito masabi. Ngunit agad ding napuntang nalalabo niyang mga mata na punong-puno ng mga luha sa mga sandaling iyon. Sa anak niyang tila takang-taka at awang-awa na lumapit sa kanya. Mami, ano pong nangyari? At dahil sa tanong ng paslitay, mas lalong tuloy siyang napaiyak roon bago ito niyakap ng mahigpit. Gumanti rin naman ito ng yakap sa kanya, habang ang anak ni Ira ay mahigpit ng naiko yung maliliit na palad at mahigpit na nakatikom ang bibig nito roon habang nakatingin sa mag-ina. Irish, please, listen to me first. Let me explain. What you thought earlier was wrong. I know what you thought about us earlier, and it was wrong. Hindi ganun yun, Irish. Sinamahan ko lang siya. Please, maniwala ka naman sa akin, no? Please. Umiyak ring pagmamakaawa ni Tyrone kay Irish sa mga sandaling iyon. Habang nakalod sa harapan ng kanyang mag-ina, pinaharurot din ito ang kotse nito kanina para lang makausap ng maayos si Irish at makapagpaliwanag rito. Napahigbi naman ron si Irish at napahugulhol na nagsalita. No, Tyrone, please huwag dito. Ayoko marinig ng anak natin ang kasalanan mo. Ang kasalanan mo sa aming mag-ina. Kaya tumahimik ka na muna, please. Pakiusap niya sa asawa, ngunit ikinagulat na lamang ni Irish at Tyrone ang biglang sinabi ng kanilang anak sa mga sandaling iyon. It's alright, Mommy. Alam ko na po ang lahat. Sinabi na po ni Chelsea sa akin ang lahat. Ang lahat. Ang dahilan ng sinabi ng anak ay mabilis na napatigil sa pag-iyak ni Irish at magkapanabay silang napatingin ng dahan-dahan sa anak ni Ira. Chelsea, anong ibig sabihin ni Gift? Anong sinabi mo sa kanya? Matapos itanong iyon ni Tyrone sa bata, ay parehas na lamang nanlaki sa gulat ang kanilang mga mata nang makita nilang bigla ang pagtulo ng mga luha ng bata at ang mabilis nitong paghagulhol roon, kaya mabilis na nilapitan ni Irish si Chelsea at nagtanong habang nakayakap rito. Chelsea, bakit? Bakit ha? Anong nangyari, Iya? At kung nagulantang sa Irish kanina sa biglang pag-iyak ng bata, hindi niya akalaing mas magulantang pa pala siya sa isasagot nito roon. Kasi po, hindi ko na po kaya. Bad po ang mami ko, tita. Bad po siya. Hindi po siya true friend. Hindi po siya ganun. Hikbi-hikbi nitong tanong na agad namang nagpaawang ng dahan-dahan sa mga labi ni Irish. Pagko ay tila biglang nanghihinang nagtanong siya rito. Anong ibig mong sabihin, Iya? Nanghihina na lamang na bigla na tanong ni Irish sa bata. Naramdaman niyang biglang paghawak ng marahan ni Tyrone sa kanyang balikat na tila may ibig ipahiwatig. Pero agad ding bumalik sa bata ang buong atensyon niya nang magsimula na itong magsalita. Narinig ko po lahat. Lahat po ng sinabi ni Mami sa phone doon sa isang kaibigan niya na madalas siyang kausap sa bahay. Kahapon, nung uwian ay hinanap ko si Mami sa school kasi hindi ko po siya matatawagan. Busy po ang line niya, kaya hinanap ko po siya ng hinanap hanggang sa nakita ko na po siya. Pero hindi ko po siya agad tinawag o nilapitan. Kasi yang si Mami, magugulatin siya. Lalo na pagsusulpot ako sa harapan niya bigla habang may kausap siya sa phone. Kaya marahan lang muna ang mga hakbang ko papunta sa kanya. Pero agad din pa ako napatigil nang marinig ko pa ang pangalan mo at ang pangalan ni Tito Tyrone.
Nang banggitin ni Mommy yun sa kausap niya sa phone, may sinabi po siya tungkol sa plano niya na dapat daw po may isa katuparan niya po yun. Magdudusa ka raw po, tita. At narinig ko rin po na may binayaran silang katrabaho ni Tito na siyang magsisilbing daan upang masirang pagsasama niyo po. Tapos po, kanina, bago po ako nagpahatid sa driver namin papunta sa bahay niyo, ay narinig ko na po silang nag-uusap ni Tita Celine sa bahay tungkol sa tuluyan na raw pagsira sa pamilya niyo raw po. May sinabi siyang address ng isang klinik kung saan narinig ko po na doon pupunta ang kasangkot po nila at pumayag daw po si Tito Tyrone dahil naawa lang daw po siya sa babaeng yun. At rinig na rinig ko rin po na sabi daw ni Tito sa babaeng yun ay gusto daw pong klaruhin ni Tito na hindi na raw niya kailangan ng baby boy po kasi mahal daw niya si Gift po. Kasi si Gift daw po ay gift ni God sa inyong dalawa at mahal na mahal daw po niya kayong dalawa ni Gift. Kaya sana po ay huwag niyo pong pag-isipan ng masama si Tito dahil ang lahat ng ito ay pakanan ni Mommy noon pa. Dahil may dabanggitin po siya na maghiganti siya kay Tito Tyrone sa pananakit sa kanya at sa rejection po na natanggap niya noon. Pero sana po, tita, huwag niyo na pong awayan si Mommy. Sana po, maintindihan niyo rin ang side niya. Ramdam ko po na nasaktan lang siya noon po. At para matapos na pong galit niya kay Tito o sa inyo, upang matapos na pong lahat ng ito, sana po kausapin niyo na lang po siya ng maayos. Kahit ano po kasing mangyari, siya po ang Mommy ko. Mahal ko po siya. At dahil mahal ko po siya, handa ko po siyang ituwid kasama ninyo. Sa tulong po ninyo, kausapin niyo po sana siyang mabuti ng maayos. Kasi hindi po natatapos ang isang gulo ng panibagong gulo. Gusto ko na pong umusad tayo sa hinaharap. Huwag nang manatili sa nakaraan. At sana po, siya pong ipapaintindi niyo sa Mommy ko pagdating niya ngayon. Any minute now, darating na po siya. Dahil tinext ko po siya at sinabi ko pong, umiyak ka po ngayon, tita. At kailangan niyo po ng gabay niya. Nag-reply po siya kaagad na papunta na siya rito. Alam ko pong akala niya ngayon ay natupad ng matagal niyang plano upang paghigantihan si Tito sa kung anumang kasalanan ni Tito sa kanya. Kaya sana po, kausapin niyo pa rin po siya ng maayos pagdating niya. Ipaintindi niyo po sana sa kanya ang mga bagay-bagay upang mawala na po ang galit at puot sa puso niya. Lahat sila ay napaiyak sa sinabing iyon ng batang si Chelsea. Sa murang edad ay napakalawak ng pag-iisip nito. Hindi niya akalain na ganito pala katalino at kalawak ang isipan ng bata. Ngunit ang mas di niya akalain ay ang mga ibinunyag ng bata sa kanya. Sa kanilang dalawa ni Tyrone. Kaya na may mas lalong napahagulhol na lamang ng iyak si Irish roon. Narinig niyang malumanay na nagpasalamat si Tyrone sa bata. At pinakaiusapan na rin ang mga paslit na umakyat muna sa kwarto ni Gift para pagdating ni Ira ay makapag-usap silang tatlo ng maayos. Pumayag naman kaagad ang dalawang bata at pag-alis ng dalaway, agad niyakap siya ng mahigpit ni Tyrone at mabilis din naman siyang yumakap sa asawa ng buong higpit. Nagsalita si Irish sa mahinang boses habang kayakap ang asawa. Humingi ka ng tawad sa kanya mamaya, Tyrone. Humingi ka ng tawad sa kanya. Kung ano man yun, please. At narinig din niya itong sumagot roon ng, I will, and I love you. I love you so much. Hindi kita kayang lokohin kahit kailan. Napaiyak tuloy lalo si Irish sa sinabi sa kanya ng asawa. Kaya agad din siyang sumagot rito ng, I love you more, always. And I'm sorry kung pinaghinalaan kita. And I'm sorry sa mga pananakot ko sa'yo. Kaya lang kasi ako nagiging ganun ay dahil may mga bagay na hindi ko kayang i-open up sa'yo. Tulad na lang ng kulang na attention mo kay Gift. Kaya naisip ko tuloy na kaya gusto mong magkaanak ako ng lalaki ay dahil ayaw mo sa kanya. Na hindi ka thankful na dumating siya sa buhay natin. Paglalabas ni Irish ng tunay na sama ng loob niya sa asawa na agad din itong sinagot ng, No, sweetheart, hindi ganun. Gusto ko ng baby boy kasi gusto kong may baby girl. At may baby boy na tayo. Gusto ko ring may baby brother si Gift para may protekta sa kanya in the future. Gift is more than enough for me, sweetheart. God, she's more than enough. She's my child, our child. Hindi lang talaga ako showy sa pagmamahal ko. Pero ngayon, I know better. Siya ng pagkukulang ko sa inyong mag-ina. Kaya yan babaguhin ko sa pagkatao ko. I promise, I will be a better husband and a father to Gift.
moving forward. I promise you that, my love. Mabilis na napatulo ang mga luha at napangiti ng matamis si Irish sa madamdaming sinabi ni Tyrone sa kanya. Sa wakas, okay na sila. Masayang-masaya na siya ng sobra-sobra. What is the meaning of this? Ibig bang sabihin nito ay, nadadala ka na naman sa mga flower awards niya kahit kitang-kita ng dalawang mata mo ang pambababae niya? Agad na napahiwalay sina Tyrone at Irish sa isa't isa nang marinig ang pagdagundong ng galit na boses ni Ira sa kanilang harapan. Pero imbis na magalit rito at mapait nang nginitian lang ito ni Irish bago malumanay na nagsalita. Ira, Bes, alam ko ng lahat. Agad nanlaki sa sobrang kabiglaan ang mga mata ni Ira sa sinabing iyon ni Irish. Napaatras pa nga ito ng konti at mahigpit na napahawak sa shoulder bag na nakasukpit sa balikat nito. Kaya na may luwag sa mga mata na at may malungkot na ngiti sa mga labi na ipinagpatuloy na lamang ni Irish ang pagsasalita. At kahit kanina pa, nahiwagaan na ako kung bakit alam mong nandun si Tyrone at paano mo nalaman nandun siya kasamang sinasabi mong babae niya. But anyways, Bes, gusto ko lang sabihin sa iyo ngayon na sinabi ni Chelsea sa akin ang lahat. Ang lahat-lahat. Narinig ka niya, Bes. Narinig niya kayong dalawa ng kaibigan mo. Ang lahat ng pag-uusap niyong dalawa. Kaya alam ko na ang lahat. Ang plano mong paghiwalayin kami ni Tyrone kasi may galit ka pala sa kanya. Ang pag-bribe mo sa isang office mate ni Tyrone. Ang nangyari sa clinic. Lahat, Bes. Nalaman ko na lahat. Nalaman na namin lahat. Pero Bes, huwag kang mag-alala. Niintindihan ka namin. Sobra. Niintindihan ka namin kung saan nanggaling ang galit mo. Kung bakit nadamay ako sa plano mo. Niintindihan ka namin, Bes. Kaya ang gusto lang naming mangyari ngayon ay ang paghilumin ang sugat na nalikha ni Tyrone dyan sa puso mo. Hingi siya ng tawad sa iyo, Bes. Hingi siya ng... Pero hindi na natapos pa ni Irish ang kanyang gustong sabihin rito dahil agad nang nagsisigaw ito roon ng, No, Irish. Tumahimik ka. Ikaw ang dahilan kung bakit ni-reject ako ni Tyrone noon. Dahil sa iyo. Noon pa man na classmate pa lang tayo ay gustong gusto ko na siya. Kaya nung nagkaroon ako ng chance, sinabihan ko siya na gusto ko siya. Na gustong gusto ko siya. Pero alam mo bang sinabi niya sa akin? Ikaw daw ang gusto niya. Ikaw daw ang gusto niya, Irish. Kahit pareho daw tayo maganda at matalino, mas gusto ko pa rin niya. Dahil daw, hindi daw ikaw ang tipo ng babae na siyang lumalapit sa lalaki at nagko-confess ng nararamdaman. Ikaw daw, ang exact opposite ko. Talagang nasaktan ako nung tanginan yung dalawa. Sobra. Kaya simula noon, sinumpa ko na sa sarili ko na gagantihan ko kayo. At dahil doon, bumuha ko ng plano. Kinaibigan kita, Irish. At dahil utu-utu ka, naging magkaibigan talaga tayong dalawa. Ginawa ko yun para makabuo ako ng plano para huwag kayong maging magkasintahan. Pero nakalusot pa rin siya. Kaya sobrang galit ako sa iyo noon pa. Pero dahil din doon, mas dumikit pa ako sa iyo lalo. At kahit nakilala ko ng ama ng anak kong si Chelsea noong mga panahong yun, bago pa tayo graduate, nakatatak pa rin sa isipan ko na maghiganti ako. Ipapalasap ko kay Tyrone ang sakit na ipinaranas niya sa akin. Hanggang sa ikinasal na kayong dalawa, kaya bumuo na naman ako ng panibagong plano. Nagkataong nabanggit sa akin ng kaibigan ko na may kakilala siyang nag-transfer sa isang kumpanya at nakita nito ulit ang crush nito na siyang crush din daw siya noon. Nabanggit niyang pangalan at ikaw nga yun, Tyrone. Kaya iniisip ko kaagad na why not siya na lang ang gawin kong paraan upang mawasak ang pagsasama niyong dalawa. Talo pat nalaman ko kay Celine na lalaking pinagbubuntis ng bruhang yun. At sinabi din sa akin ni Irish na gusto mo ng lalaking anak. Kaya naisip ko, perfect siya para sa plano ko. Kaya kumilos din ako. Gumawa ko ng kwento about doon sa Palawan Island. Sa team building nila na may picture ko no na nagpapahiwatig na landian yun ninyong dalawang Charlotte, Tyrone. Akala ko talaga magagamit ko yun kay Irish. Pero mahirap ka pala talagang kalabanin, babae ka. Napakabait mo at napakamaintindihin to the point na nakakabwisit na. Pero ganun pa man, hindi pa rin ako nauubusan pag-asa na may isa katuparan ang plano kong sirain ang pamilya nyo. Hanggang sa yun ang huling baraha ko kanina. Pero talo pa rin ako. Kahit anong gawin ko, talo pa rin ako.
Biglang hagulhol ni Ira roon. Kaya na may napaawang nilapitan kaagad ito ni Irish at niyakap ng sobrang higpit. Noong una ay nagpumiglas pa ito at pilit siyang tinutulak. Pero sa huli ay bumigay na ito at hinayaan na lang siya na yakapin ito ng mahigpit habang pareho silang napahagulhol ng iyak. I'm sorry. I'm really sorry of the things that I've said to you before. It's just that gustong-gusto ka na din noon pa ng classmate natin si Clyde na siyang naging ama ng anak mo na kinuha rin ng Diyos sa inyong mag-ina pagkatapos yung may kasal, Ira. Noon pa man, gustong-gusto ka na ni Clyde. Mahal na mahal ka niya. At alam niyang may gusto ka sa akin noon, kaya nakiusap siya sa akin na kung pwede. Kung darating mang araw na maglakas loob ka nang magsabi sa akin ng nararamdaman mo, tulad ng ginagawa ng ibang babae sa akin, i-discourage daw kita kaagad. Yung sagad daw talaga para mapasa kanya ka na. Kasi pag nangyari daw yun, pag makikita mong wala ka ng pag-asa sa akin, may posibilidad daw na sa kanya mapupuntang atensyon mo. Pag e-eksena na siya kaagad, wala daw siyang pakialam kung magiging panakipbuta siya. Basta ba may paramdam niya lang sa'yo na mahal ka niya at deserving siya sa pagmamahal mo. Mahal na mahal ka ni Clyde, Ira. So I'm really sorry for everything. I really am. Ginawa ko lang pakiusap niya. But look at the bright side, Ira. Kung hindi ko yun sinabi, magkakatuluyan ba kayong dalawa? Magkakaroon ba kayo ng matalino at napaka-understanding na anak na si Chelsea? Wala, hindi ba? But again, I'm so sorry, Ira. I'm really sorry. I hope you can forgive me. Punong-puno ng sinseridad na wika ni Tyrone. At sa pinakaunang pagkakataon, narinig nilang dalawa ni Irish ang malakas na paghagulhol nito at pagkatapos ay sinserong sinabi ang mga linyang, Patawad. Patawad. Hindi ko alam na yun palang dahilan. Pinangungunahan ako ng galit ko noon, ng pride, na insultong pagkatao. Pero yun pala, hindi mo sinasadya. Pinakausapan ka lang pala ng asawa ko, ng mahal kong asawa, na walang ibang ginawa kundi intindihin ako nung nabubuhay pa siya. Ang kawawa kong asawa at ang kawawa kong anak. Gusto kong manghingi ng tawad sa kanila. Pero bago yun, gusto ko munang manghingi ng tawad sa inyo sa lahat-lahat ng mga kasamaan ko. At Tyrone, alam mo ba, inoobserbahan kita noon pa kung sasabihin mo kay Irish na nag-confess ako ng nararamdaman ko. At nirecheck mo ako, pero napansin ko na wala kang sinabi sa kanya hanggang ngayon. At hindi ko alam kung bakit. Bakit nga ba, Tyrone? Gusto kong malaman. Hagulol pa ni Ira na agad din namang nakangiting sinagot ni Tyrone ng, Ano pang saysay? Ayoko mapahihat. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ano naman mapapala ko doon, di ba? Wala rin naman. At magkaibigan kayo ng asawa ko. At malaking respeto ko sa'yo, Ira. Kaya uulitin ko. Patawad sa mga salitang napili ko noon sa'yo na para mapunta ka kay Clyde. Sana mapatawad mo ako, Ira. Sana. Wika pa ni Tyrone na agad din namang nakapagpangiti kila Ira at Irish habang luhaan pa rin ang mga mata ng dalawa. Pagway sumagot na si Ira roon ng, Oo naman, Tyrone. Oo naman. Pinapatawad na kita. Mag-iinarte pa ba ako eh? Ako na nga itong may kasalanan sa inyong mag-asawa. Magkasabay silang tatlo na natawa sa huling sinabi nito. Pagway nagpatuloy na ito roon. At sana rin, mapatawad niyo ako mag-asawa. At mapatawad din sana ako ni Chelsea at Gift. Salamat sa lahat-lahat, Tyrone at Irish. Salamat sa lahat-lahat. Punong-puno ng sinseridad na wika ni Ira sa kanilang mag-asawa. At niyakap silang dalawa roon. Gumanti rin naman sila kaagad ng yakap rito nang may ngiti sa mga labi. Punong-puno ng kaligayahan at kapatawaran ang loob ng bahay na iyon pagkatapos. Mabilis ang mga araw na nanganak si Charlotte at di na nagtrabaho pa roon upang baalagaan ng maayos ang anak nito. Nanghingi na rin ito ng tawad sa kanilang mag-asawa, pati si Celine. Ilang taon din ang lumipas ay nagkaroon naman sila ng anak at isang malusog at cute na batang lalaki na iyon. At dahil doon ay punong-puno ng pasasalamat ang puso nilang mag-asawa sa mga biyaya at katiwasayan ng pagsasama nila. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli! Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.